Magandang araw. Ngayon ay subukan natin pag-usapan ang sitwasyong pangwika sa social media. Ano nga ba ang nagiging katayuan ng ating wika pagdating sa internet o sa iba't ibang social media? Sa kasalukuyang panahon, napakalaki ng kinakatawan o ginagampanan ng mga makinarya o teknolohiya. Malaki na ang nadulot nitong pagbabago sa ating kapaligiran at sa iba't ibang larangan ng buhay. Nariyan ang pagbabago na masasabi nating marami ang ikinabuti, katulad sa panahon ngayon na nagkaroon ng pagbabago para sa larangan ng edukasyon at maraming gumagamit ng online na klase katulad ng synchronous na pagsasagawa ng klase. Gayon din, meron tayong mga modular at ang nagiging sanggunian ngayon o takbuhan para sa pagkuha ng mga pananaliksik ng ating mga mag-aaral ay internet. Pero ano nga ba ang nagiging gamit ng wika sa ating panahon ngayon sa kasalukuyan? Marahil nakapapansin natin ang paggamit natin ng cellphone, laptop, computer ay malawak ang ginagamit lalo na sa larangan ng pag-aaral. Nakabilang dyan ang paggamit ng social media. Sa kasalukuyan, maraming tao ang gumagamit ng internet at inaasa natin dito ang karamihan ng ating pakikipag-ugnayan, maging ito'y pampersonal, pampaaralan, panghanap buhay, panlipunan. Siguro nga maging ang ating mga lolo at lola ay bahagi pa rin ng pakikipag-ugnayan o paggamit ng internet o masasabi natin kabilang sa mga netizen. Marami tayong maituturing na kapakinabangan at benepisyo na nakukuha sa social media. Dito madali tayong makakabalita. Sa pamamagitan din ng social media, makakakuha tayo agad ng mga anunsyo, bagong kaalaman, o bagong balita ukol sa napapanahong issue. Pero kamusta ang nagiging paraan ng paggamit ng wika sa social media? Kung mapapansin natin, nagkakaroon ng code switching na usapin na nagkakapalit ang Ingles o ang Filipino sa larangang ito. Minsan napapaikli ang mga salita, nagkakaroon tayo ng mga pagdadaglat lalo na sa pagkokomento o pagpopost, mga pampersonal na pagpapahayag ng mensahe. Kuminsan di tulad sa mga text messages o yung SMS na tinatawag nating short messaging system na pribado, minsan mas nagiging maingat pa tayo sa pagpopost ng komento dahil maaaring maraming makabasa nito lalo na kung katulad sa Facebook o kaya Instagram. Sa internet, bagamat marami tayong iba't ibang website ang maaaring kunan ng impormasyon, kaalaman at maaaring maging sanggunian, mas marami pa rin ang kaalaman na ang nakasulat ay nasa wikang Ingles. Mas madalang tayong makakuha ng mga impormasyon na nakasulat sa wikang Filipino o Tagalog. Nananatili na ang pangunahing wika ng mga impormasyon na pwede nating masaliksik o makuha, pwedeng mabasa, marinig o mapanood sa internet ay nananatili na nakasulat sa wikang Ingles. Ngayon, ano-ano nga ba ang iba pang usapin kaugnay ng wika pagdating sa social media o sa internet? Okay. May mga babasahin tayong makikita na nakasulat sa wikang Filipino. Lalo na kung ito ay mula sa mga manunulat, mga lokal na manunulat sa Pilipinas, gayon din yung ating mga saligang batas o kaya mga kautusan mula sa iba't ibang kagawaran o sangay ng pamahalaan. Meron din tayong mga impormasyon, mga pagpaparating o balita mula sa iba't ibang sangay, mga akdang pampanitikan o syempre yun din ating mga awitin at mga akda na sinulat sa wikang Filipino. May mga babasahin din tayong matatagpuan sa internet na maaari nating hanapin sa internet, ngunit hindi ito sindami ng bilang ng mga babasahin o impormasyon na makakalat natin na nakasulat sa Ingles. Ito yung isa sa hindi natin matatawaran o hindi natin may kubli na katayuan ng Filipino pagdating sa internet. Ang ikalawang dapat nating isaalang-alang ay kung paano nagagamit ang mismong wika sa larangan ng social media. Una, yung napag-usapan natin, yung dami ng available o maaaring makuhang babasahin, sanggunian o impormasyon sa internet. Ngayon naman, yung mismo pagkakagamit ng mga salita. Sa internet, hindi nga lamang tayo nakasisiguro parati na ito ay laging wasto
sapagkat wala namang nagwawasto o nagtitiyak ng mga nailalagay sa internet. Katulad na lamang ng ating mga pagbabaybay o spelling. Pwedeng nagbabago ang ating baybay o spelling ng salita, pinaiikli, nawawala ang mga patinig, o kaya ang paggamit ng malalaki at maliliit na letra, gayon din ang paggamit ng mga bantas. No, kailan ba wasto pa ang paggamit ng bantas? Batay sa mga nabanggit, hindi na natin ito na isasaalang-alang sa social media. Kaya ano na ang sitwasyong pangwika natin pagdating sa wastong gamit, sa pagdating sa wastong baybay, at gayon din sa wastong pagbabalangkas ng pangungusap o pahayag. Ngayon, maaari naman itong mga pagbabagong ito ay makabubuti ba o ito ay nakasasama. Siguro maaari pa rin tayong makasabay kung magkakaroon ng pagpapanatili na magkaroon at maiakyat yung mga diksionaryong Filipino para maging pamantayan at maging gabay ng mga mag-aaral o ng sino mang netizen na sumasangguni sa ating internet o iba't ibang social media. Sa madaling salita, dapat maisulong natin ang maayos at wastong paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng internet o social media para magkaroon ng malinaw na katayuan o kalagayan ang wikang Filipino sa sitwasyong pangwika sa larangan ng social media at internet. Tulong-tulong tayo na magkaroon ng pagtutulak o pagsusulong sa paggamit. Kanya-kanya man tayo ng paggamit sa personal nating paggamit ng wikang Filipino o Tagalog sa kanya-kanya nating Facebook o iba pang social media. Gamitin natin ito ng wasto at tama upang magkaroon tayo ng pagtutulungan sa paggamit ng wastong Filipino sa social media. Ngayon ay susubukan natin pag-usapan ang mga sitwasyong pangwika kaugnay sa pelikula at dula. Ano nga ba ang nagiging gamit ng wika pagdating sa larangan ng mga pelikula? Ano nga ba ang nagiging gamit ng wika pagdating sa mga dulang Filipino? Yan ang susubukan nating talakayin at bigyang linaw dito ngayon. Simulan natin ang pagtalakay sa pagtukoy ng kung ano nga ba ang kahulugan ng pelikula. Na tinutukoy, pag sinabi nating pelikula, ito ay maaari din nating kilalanin bilang mga sine, mga palabas sa mga pinalakang tabing. Ito ay bahagi ng larangan na nagpapakita ng mga gumagalaw na tauhan o gumagalaw na imahen at larawan bilang isang anyo ng sining. Ito ay tinatawag din natin bahagi ng industriya ng libangan. Maraming Pilipino ang mahilig na manood ng mga pelikula. Ito yung pinakamurang paraan o kaya yung sinasabi nating abot kayang uri ng libangan ng sinumang tao sa lipunan. Iba-iba ang maaaring maging uri ng pelikula ang maaaring tinatangkilik ng isang manonood. Maaaring ito ay batay sa aksyon, ito ba'y animasyon, ito ay dokumentaryo, drama, pantasya ba, historical, katatakutan, komedya at iba pa. Ano man ang pelikula na maaaring tinatangkilik ng isang tao, tinitiyak pa rin natin syempre dito na mayroon tayong mensahe o yung aral na tinatawag na maaaring makuha para magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung titignan naman natin at ihahalin tulad ito sa dula, ano nga ba ang dula? Pag sinabi naman nating dula, ito ay bahagi ng genre ng panitikan o akdang pampanitikan. Kung saan ito ay may nagtatanghal, ito ay may mga tauhan na kumakatawan, karakter, at ito ay itinatanghal sa entablado. Mayroong mga manonood. Maaaring nagkakaroon din ng iba't ibang paksain ang isang dula. Pwedeng ito ay melodrama, trahedya, o kaya ay komedya. Sa bahagi ng dula, ito din ay nagiging libangan ng mga tao, lalo na sa sinaunang bahagi ng ating kasaysayan. Sinasabing ito ay nasa uri o nasa anyong tuluyan ng panitikan. Marami din itong pagpapakita ng kawing-kawing na pangyayari, nagpapakita ng suliranin ng
tauhan at ito ay nagiging libangan ng maraming manonood. Batay sa dalawang nabanggit na uri ng libangan tulad ng pelikula at ng dula, paano nga ba ang nagiging gamit ng wikang Filipino sa ganitong sitwasyong pangwika? Yan ang susubukan nating unawain at alamin ngayon. Ano ba ang nagiging ugnayan ng paggamit ng wika sa mga sitwasyong pangwika sa pelikula at tula kung iuugnay natin ito sa ating wika at sa ating kultura? Madali naman tingnan, ma'am, nagiging kasangkapan ang wika para sa pagpapahayag sa larangan ng pelikula at gayon din sa dula ng mga tauhan na gumaganap dito. At bahagi ng mga ipinapalabas o itinatanghal na pangyayari sa dula man o pelikula, ito ay gumagamit ng mga pangyayaring maaaring ibinabatay sa realidad sa kapaligiran ng isang autor kung saan kabilang itong lipunan, kaya't masasalamin dito ang kultura kung saan ito nabibilang. Ng sitwasyong pangwika, alamin din natin ang konsepto kaugnay sa lingua franca. Pag sinabi nating lingua franca, ano po ba ito, ma'am? Ang lingua franca ay tumutukoy sa isang dialekto na ginagamit ng dalawang taong nag-uusap o higit pa na ang katunayan ay may magkaibang unang wikang natutunan. Halimbawa, sa dalawang taong nag-uusap, ang unang tao ang kanyang unang wikang natutunan ay Cebuano. Ang ikalawang taong kausap, ang unang natutunang wika ay Bicolano. Pero saan man sila magtakbo, ano man ang sitwasyon ng kanilang pag-uusap, ang ginagamit nilang lingua franca, yung common o karaniwang wika na maaari nilang gamitin sa pakikipagtalastasan, ay isang dialekto na pareho sa kanilang dalawa. Ngayon, kung titignan natin sa kaso ng Pilipinas, ang gamitin na lingua franca ay ang Tagalog. Isa ito sa mga halimbawa ng lingua franca dahil sa iba't ibang dialekto na mayroon sa bansang Pilipinas. Kaya, saan mang bahagi ng Pilipinas para magkaroon tayo ng mas mabilis na proseso ng komunikasyon o pakikipag-ugnayan sa iba, gumagamit tayo ng pinakapalasak o pinakakaraniwang wika o lingua franca. At ito nga ay ang Tagalog. Layunin natin ang paggamit ng lingua franca, ulitin ko, ay para sa mas mabilis o mas mapadali ang pakikipag-ugnayan o pakikipag-komunikasyon. Kaya't kung iuugnay natin ang konsepto ng wika o ng konsepto ng wikang lingua franca sa usapin na sitwasyong pangwika sa pelikula at dula, ang pinakapalasak o karaniwang wika na ginagamit sa mga dula at sa pelikula natural ay yung wika na common o karaniwan para sa lahat, palasak, para maraming makaunawa at maraming makapanood nito. Pang maaaring maganap sa sitwasyong pangwika sa larangan ng pelikula at dula ay yung tinatawag nating code switching. Ma'am, ano po yung code switching? Pag sinabi natin code switching sa madaling salita ay nagkakaroon ng pagpapalit ng wika. Kalimitan na nagkakaroon ng pagpapalit ng wika sa pagitan ng Ingles at Filipino. Ito yung palasak at kilala natin o tinatawag nating Taglish. Nangyayari ang pagpapalit ng wika sa layunin na makapagpaloob o makasama, makiisa sa unawaan sa isang usapan. Nagkakaroon tayo ng pagpapalit ng gamit ng wika na maaaring mangyari sa alinmang bahagi ng isang usapan o ng isang pahayag o pangungusap. Marahil ay napapansin nyo yan sa iba't ibang pelikula na ating napapanood
Kahit nasa kasalukuyang panahon, maaaring ang pamagat ng pelikula ay Ingles, pero ang mga dialogo at ang mga artista ay gumagamit ng wikang Filipino sa kanilang pagpapahayag o pakikipag-usap. Gayon din mismo sa pagpapalitan ng dialogo ng dalawang tauhan. Maaaring ang unang tauhan ay nagpapahayag sa Ingles, tapos sasagutin ng kanyang kausap na ang isasagot ay Filipino. O ang maaari ding mangyari, ang isang tauhan ay nagsisimula sa unang pangungusap ay Ingles, matatapos ang kanyang pagpapahayag ay sa Filipino. Nagpapalit-palit ang pagkakagamit ng wika. Yan po yung tinatawag nating code switching. Uling konsepto ng wika na maaari nating matagpuan sa sitwasyong pangwika sa larangan ng pelikula at dula ay yung tinatawag nating variety ng wika. Nagkakaroon tayo ng baryasyon sa wika. Ma'am, ano po ang variety ng wika? Pag sinabi nating variety ng wika, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang isang wika batay sa iba't ibang salik o factors. Ano po ito? Pwedeng nagbabago ang isang wika dahil sa katayuan sa lipunan, antas sa lipunan. Pwedeng dahil sa lokasyon o lugar. Pwedeng dahil sa pangkat na kinabibilangan, yung profesyon, kasarian, o kaya edad. Sa madaling salita, pwedeng yung tinutukoy lang natin dito ay isang wika. Halimbawa ay Tagalog. Ang Tagalog ay nagkakaroon ng baryasyon batay sa lugar. Pag naiba ang lugar, iba na rin ang Tagalog. Halimbawa, Tagalog Cavite. Yan, meron tayong mga salita na ginagamit sa Cavite na ito ay matatagpuan lamang natin sa Cavite, gaya na rin ng mga tinatawag nating tono o kaya yung idiolect. Ano yung kakanyahan ng paggamit ng mga Caviteño sa wikang Tagalog? Gayon din ang mga Tagalog Laguna. Ibang lugar, nagkaroon ng baryasyon, panibagong Tagalog, katulad ng salita nilang awas, na ang ibig sabihin ay uwian. So, ibig sabihin, bawat lugar, nagkakaroon ng iba't ibang pangkat ng tao, nagbabago din ang Tagalog. Ito yung baryasyon ng Tagalog. Kaya nagkakaroon ng variety ng wika. Tagalog Cavite, Tagalog Batangas, Tagalog Quezon, Tagalog Maynila, Tagalog Bulacan. Pwedeng batay ito sa lugar, nagbabago yung set o mga salitang ginagamit. Pwedeng batay sa lugar at kakanyahan ng paggamit ng tao. Meron tayong alae, meron tono sa bawat lugar na nabubuo. Gayon din batay sa pagkakagamit ng wika, batay sa pangkat. Ano ba ang pangkat ito? Kababaihan, kalalakihan, mga mag-aaral, mga profesional. Ano ba ang gamit ng mga profesional na nasa larangan ng edukasyon, nasa larangan ng batas o mga abogado, kahit na ang gamit ay Tagalog? Nagkakaroon pa rin ng pagkakaiba-iba ng gamit ng wika. Ito ngayon tinatawag nating variety o variasyon ng wika. Sa makatuwid, nagkakaroon o kaya nagkakaroon ng variasyon ng wika dahil sa pagkakapangkat-pangkat. Sa mga sunod, maaari nating matalakay ito. Itong pagkakapangkat-pangkat na to o variasyon ng wika ay maaaring mapangkat sa idiolect, dialekto, sociolect, ethnolect, ecolect, pidgin, creole, at register. Sa pahapyaw, daanan natin, pag sinabi nating idiolect, nagkakaiba-iba tayo ng gamit ng wika kahit na tayo ay nasa Cavite at tayo ay nasa iisang lugar, iisang paaralan, dahil meron tayong kakanyahan ng sarili-sariling paggamit ng wika o kumbaga sa English yung uniqueness ng paggamit ng wika. Kung ihahalin tulad natin, katulad kay Mike Enriquez at saka kay Vice Ganda, kahit hindi tayo nakatingin sa telebisyon, pag narinig natin silang magsalita, alam natin kung sino yung nagsasalita dahil yung pili ng salita. Katulad ni Vice Ganda na gumagamit ng mga pabaligtad na salita, Lodi. Okay. Kay Mike Enriquez naman, mga formal na pagbati, ba? Sa kanyang pagsisimula o pagwawakas ng balita. Pagdating naman sa dialekto, nagbabago ang wika dahil sa pagkakapangkat-pangkat o yung geographical na dimension ng lugar. Natural, pag pumunta ka sa Maynila, Tagalog Maynila, pag pumunta ka ng Cavite, Tagalog Cavite, o pag pumunta ka ng Pampanga, Kapampangan ng wika. Nag-iiba-iba ang wika. Okay. Sa sociolect naman, ito ay gamit ng wika batay sa antas sa lipunan. Yung mga nasa laylayan, yung nasa katamtaman, nasa gitna na antas, at yung nasa matataas na antas. Gayun din, parang kung ikukumpara natin ito
sa paggamit ng wika na panlansangan o balbal gamit ng Tagalog sa lansangan. Maaring balibaligtad ang spelling o balibaligtad ang pagkakabigkas, binabaligtad ang salita. Samantalang sa pantahanan, yung katanggap-tanggap na nauunawaan ng lahat ng miyembro ng pamilya. At ang huli, maaari naman sa pambansa, yung dapat ay formal na antas ng wika. Ito yung sociolek. Pagkakaiba-iba ng gamit ng wika batay sa antas na kinabibilangan sa lipunan. At kung bubuuin natin ang ating tinalakay, ano nga ba ang nagiging ugnayan ng paggamit ng wika sa sitwasyong pangwika sa larangan ng pelikula at dula? Titignan natin ang kabuuang kalagayan ng sitwasyong pangwika ng wikang Filipino sa larangan ng pelikula. Masasabi natin ang pangunahin pa ring medium ng komunikasyon ay Filipino. Maaaring maraming pelikula at naghahalo ang internasyonal at lokal na pelikula na ating namamasid sa ating bansa. Pero nananatili na sa ating mga tinatangkilik na pelikulang lokal, ang ginagamit pa rin ay wikang Filipino. Dito pumapasok ang pagiging lingua franca ng ating wika. Ngayon din kung titignan natin, nagkakaroon dito ng code switching mula doon sa mga pagpapamagat na kung minsan ay nasa wikang Ingles, pero kung ito'y ating panonoorin, ang kabuuan ng pelikula ay gumagamit ng Ingles at Filipino sa pakikipagkomunikasyon ng ating mga tauhan o ng mga artista. Kapansin-pansin na ang ating social media, lalo na ang telebisyon, yan, bahagi na ang pelikula, ay nagkakaroon ng malaking impluensya sa ating mga manonood. Kung paano nagkakaroon ng paggamit ng wika sa larangan na ito at pating tinatangkilik o pinapanood, ay nagkakaroon din ng malawak na impluensya para sa mga manonood. Nakikita natin yung paraan ng mga pagsasalita, kung paano tayo nakauunawa o paano gumagamit ng wikang Filipino. At kabuuan, pag tinignan natin, ito ay isang mabuting senyales para sa pagsusulong, pagpapaunlad ng ating wikang pambansa. Makikita natin patuloy na lumalaganap sa larangan ng pelikula o maging ng mass media ang wikang Filipino. Madalas na ginagamit ang wikang ito sa iba't ibang programa maging sa radyo at telebisyon. Siyempre gayon din sa ating mga pelikulang Pilipino, maging sa ating mga pahayagan, babasahin o tabloid, ay nagkakaroon na rin ng malawakang paggamit ng wikang Filipino, maging ang tono man ay nasa informal o formal na paggamit. Kung titignan natin, nagkakaroon tayo ng mas na pagpapahusay na paggamit ng ating wikang Filipino. Nawa ito ay magpatuloy na hamon para sa mga tao sa likod at labas ng mass media para ipagpatuloy na gamitin at tangkilikin ang wikang Filipino upang ito ay patuloy na lumaganap sa buong bansa. Upang ito ay maging pangunahin at matibay na medium ng komunikasyon sa Pilipinas at ito ay magkaroon ng mas mataas na antas na kalidad. Ngayon ay tatalakay tayo ng panibagong paksa para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik. Ang tatalakayin natin ngayon ay sitwasyong pangwika sa larangan ng edukasyon, pamahalaan at kalakalan. Subukan natin itong pag-usapan at alamin ano-ano nga ba ang nagiging katayuan, kalagayan ng paggamit ng wikang Filipino sa mga nabanggit na larangan. Sa kasalukuyang panahon, marami na ang nag-iimpluwensyahan ng paggamit ng wikang Ingles, sapagkat kahit saan tayo pumunta sa bahagi ng ating lipunan, naroroon ang paggamit ng Ingles. Mula sa paaralan, sa komersyo, sa pamahalaan, nagkakaroon ng tiyak na katayuan ang paggamit ng wikang Ingles. Ginagampanan nito ang ilang mga technical na usapin at paggamit ng mga technical na salita, gaya na lamang din sa larangan ng negosyo o kalakalan. Nandiyan dumating ang pagbabago at nagkaroon ng malawak
na pagbubukas ng oportunidad para sa mga hanap buhay kaugnay ng call center. Pagdating naman sa ating pamahalaan, nagkakaroon ng paggamit ang ating mga mambabatas sa mga teknikal na pangangailangan ng paggamit ng Ingles. Bagamat nananatili at nagpapatuloy ang pagpapalawak ng paggamit ng wikang Filipino sa ating buong bansa, sa pamahalaan, sa mga transaksyonal na pangangailangan, gayon din sa ating paaralan, nananaig pa rin ang paggamit at pangangailangan natin para sa wikang Ingles. Kaya't masasabi pa rin natin na dominante pa rin ang wikang Ingles at ito ang kadalasang nagagamit sa mga intelektual na pangangailangan para sa ating paaralan, maging sa kalakalan sa larangan ng komersyo at pagnenegosyo. Pero nananatili na sa ibang estado o sa ibang variety ng merkado ay ginagamit ang Filipino bilang lokal na komunikasyon at panlabas o mga palabas sa telebisyon. Ang ginagamit natin ay wikang Filipino. Gaya na lamang ng tinura ni Bourdieu noong taong 1971 sa kanyang Language and Symbolic Power na ang pagkakaroon ng lehitimong wika sa isang lipunan ang nagpapatatag sa ekonomiya at politika ng isang bansa. Kung gagamitin ito bilang wika sa pag-unlad ng sistema ng edukasyon at pagpapagana ng sistema ng paggawa. Kaya nga dapat magpatuloy at tumulong ang bawat isa sa atin para patatagin ang ating wika para ito ay lubusan nating magamit sa sistema ng edukasyon mula sa pinakamababang antas hanggang sa pinakamataas na antas ng pagdukal ng karunungan. Kumbaga mula sa unang baitang hanggang kolehiyo, masterado o doktorado ay magamit natin ang wikang Filipino. Sa patuloy nating paggamit nito ay magiging intelektualisado at mabibigay natin ang mga kailangang pagbabago para sa pangangailangan din natin sa wikang ito. Maibigay ng wika ang ating mga pangangailangan. Gayon din kung ito ay magpapatuloy na mapalaganap ang paggamit ng wikang Filipino sa lahat ng sistema ng paggawa ng bansa, makakatulong at makakasabay ito sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Nasasalamin ang yaman ng isang bansa batay din sa lawak o sa dami ng bokabularyo at kakayahan ng wika na ibigay o gampanan ang pangangailangan ng isang buong bansa. Kaya kung titignan natin ang binanggit na ito ni Bourdieu ay totoo na maaari talaga nating makitang pamantayan ang pagkakaroon ng lehitimong wika ng isang lipunan ay magpapakita ng matatag na ekonomiya at politika ng isang bansa. Ngayon natin muli kung ano yung sinabi ni Bourdieu. Natin ngayon ang ating talakay sa sitwasyong pangwika sa edukasyon. Ano na nga ba ang katayuan ng ating wika sa larangan ng edukasyon? Ano ba ang gampanin nito? Paano na ginagamit? Paano natin na ililinang sa larangan ng edukasyon o sa sistema ng ating edukasyon? Kung matatandaan sa panahon ng pamamahala ni dating Pangulong Macapagal Arroyo, noong taong 2003, nagkaroon ng pagpapalabas ng Executive Order 210 na kung saan ito ay may pangkahalatang layunin na palakasin ang pagtuturo at pagkatuto gamit ang wikang Ingles sa batayang edukasyon sa Pilipinas. Maganda ang layunin ng Executive Order na ito sapagkat ito ay naglalayon na ang lahat ng ating mag-aaral ay matuto, maging mahusay at malinang sa paggamit ng Ingles. Para din naman sa kapakanan ng buong bansa, maging ng individual ng bawat mamamayan, kung tayo ay may kahusayan, kaalaman sa paggamit ng wikang Ingles, tayo ay makasusunod o tayo makakasabay sa pamantayang pangdaigdigan o internasyonal na pangangailangan. Pero ganun pa man, nagbago ang ating sistema ng edukasyon, nagkaroon ng mga inovasyon o pagbabago at gayon din nagkaroon ng pagbabago sa sitwasyong pangwika ng Filipino. Kung sa panahon na yon ni dating Macapagal Arroyo, mas binigyan tuon ang paggamit ng Ingles para sa paglinang ng kausayan ng mga mag-aaral, sa panahon ni dating Pangulong Benigno C. Aquino, dito naman ipinalabas niya yung tinatawag nating MTB-MLE. Ma'am, ano po yung MTB-MLE? Ito yung Mother Tongue Based Multilingual Education. Na dito sa bagong kurikulum na to, ang isinusulong naman ay ang paggamit ng mother tongue o yung unang wikang natutunan ng mag-aaral para maging suporta o pantulong na pagkatuto ng ating mga aralin sa
paaralan, na kung saan sa unang 3 baitang ng mag-aaral, maaaring gamitin sa paaralan na ang unang wikang kanyang nalalaman o wika sa tahanan para mag-aral. At saka lamang paglipas ng 3 baitang, gagamitin ang wikang Filipino at wikang Ingles para sa pagpapatuloy na pag-aaral sa paaralan. So, ito naman yung sitwasyong pangwika sa panahon na yan. Binigyan din ng diin ni dating kalihim Armin Luisitro na ang paggamit ng wikang ginagamit sa tahanan ng unang baitang ng pag-aaral ay makatutulong para sa pagpapaunlad ng wika at kaisipan ng mga mag-aaral. Pwede itong makapagpatibay ng kanilang mga kamalayan kaugnay ng kultura, ng wika, kaugnay sa kanilang mga araling tinatalakay sa paaralan. Sa makatuwid sa sistema ng edukasyon, anuman ang sinusulong ng DepEd, ng CHED o ng ating KWF na alinsunod siyempre sa saligang batas at ng ating pamahalaan, ito lahat ay naglalayon para sa ikabubuti at ikatututo, ikaunlad ng ating sistema ng edukasyon na may pagsasaalang-alang sa pagpapaunlad at paggamit ng ating wikang Filipino na gayon na rin ay nagkakaroon ng pagsasaalang-alang sa pagkatuto at paggamit ng wikang Ingles upang maunawaan din nila ang iba pang aralin na nakasulat sa dayuhang wika. Kaya pag pinag-uusapan natin ay sitwasyong pangwika o sitwasyon ng Filipino sa larangan ng edukasyon, tandaan ang mga sumusunod. Ikalawa, dako tayo sa sitwasyong pangwika sa larangan ng pamahalaan. Ano nga ba ang nagiging gamit ng wika o wikang Filipino sa ating pamahalaan? Ano ba ang kalagayan o katayuan ng paggamit nito? Umpisahan natin sa malaking kontribusyon ng ating dating Pangulo na si Corazon C. Aquino. Mula sa atas sa panahon niya na tagapagpaganap bilang 335, ito ay nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, opisina, ahensya, instrumentality, pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na mga transaksyon, komunikasyon at korespondensya. Ngayon, linawin natin ano mismo ang nilalaman o isinasaad ng atas na ito. Okay, ayon dito, dahil dito ako si Corazon C. Aquino, Pangulo ng Pilipinas, ay nag-aatas sa lahat ng mga kagawaran, kawanihan, instrumentality ng pamahalaan na magsagawa ng mga sumusunod na hakbang. Una, magsakatuparan ng mga hakbang para sa paggamit ng Filipino sa opisyal na komunikasyon, transaksyon at korespondensya sa kani-kanilang opisina maging nasyonal at lokal. Ikalawa, magtalaga ng isa o higit pang tauhan ayon sa pangangailangan sa bawat tanggapan upang mangasiwa sa mga komunikasyon at korespondensya na nasusulat sa Filipino. Ikatlo, isailalim sa Filipino o isalin sa Filipino ang mga pangalan ng opisina, gusali, edipisyong publiko at mga karatula ng lahat ng opisina at mga dibisyon nito o instrumentality ng mga iyon at kung nanaisin ay ilagay sa ibaba nito na maliliit na letra ang tekstong Ingles. Isa Filipino ang panunumpa sa katungkulan ng lahat ng mga pinuno at tauhan ng pamahalaan. At huli, gawing bahagi ng programa ang mga pagsasanay ukol sa pagpapaunlad ng pantauhan ng bawat opisina ang kasanayan sa paggamit ng Filipino sa mga komunikasyon at korespondensya opisyal. Itong atas na ito mula sa ating dating Pangulo ay may pinakamalaking kontribusyon, no? Napakaganda at napakahusay ng kanyang pagsusulong ng ating wikang Filipino sa larangan ng pamahalaan sapagkat sa pamamagitan niya at sa pamamagitan nito nagkaroon ng malinaw na patnubay at malinaw na hakbang kung ano ang mga dapat isagawa at nagbibigay ito ng tiyak na direksyon kung ano nga bang katayuan, paano gagamitin, anong gagamitin, kailan gagamitin ang wikang Filipino. Nagkaroon ng tiyak, konkreto at matibay na katayuan o sitwasyon ng ating wika sa larangan ng pamahalaan. Bukod pa dito, maging ating dating Pangulong Benigno C. Aquino III ay nagtaguyod din ng pagpapahalaga sa ating sariling wika o sa ating wikang pambansa, na kung saan ginamit niya sa kanyang SONA ang wikang Filipino na ayon sa kanya
mas makabubuti kung siya ay magpapahayag ng kanyang sona sa wikang Filipino sapagkat ito ay mauunawaan ng mga karaniwan o ordinaryong mamamayan na kanyang nasasakupan. At maging hanggang sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin naman ang paggamit ng wikang Filipino para sa pagdinig ng pamahalaan. Nananatili ang mga transaksyon natin ng komunikasyon sa alinmang sangay ng pamahalaan ay gumagamit ng wikang Filipino. Kuminsan nagkakaroon ng code switching para sa mga teknikal na pangangailangan pero nananatili at nananaig ng ating pangunahing komunikasyon o ang ginagamit natin na pangunahing medium sa komunikasyon ay ang wikang Filipino. Kaya't sa usapin ng sitwasyong pangwika sa larangan ng pamahalaan, tandaan ang mga sumusunod. At ang huli natin ay ang sitwasyong pangwika sa larangan ng kalakalan. Ano nga ba ang nagiging katayuan o paggamit ng wikang Filipino sa larangang ito? Masasabi nating may malaking epekto ang kalakalan sa larangan ng wika, lalo na ng isang bansa sapagkat sa mismong kalakalan ay maraming nagaganap na pakikipagtalastasang komunikasyon o pakikipag-ugnayan. Ang isang epekto ng kalakalan sa wikang Filipino ay ang paggamit sa tatak ng isang pangunahing produkto bilang generic name nito na nagdudulot ng kalituhan sa mga mamimili at nagtitinda. Halimbawa, ang produkto ay toothpaste, pero ang tatak nito o brand ay Colgate. Nagagamit ng mamimili o ng nagtitinda ang brand name nito o ang tatak nito na Colgate. Kaya kung minsan pag may bibili, pabili nga po ng Colgate yung kulay pulang close-up. Nagkakaroon ng kalituhan sa mga mamimili. Ito ngayon sinasabi natin nagiging epekto sa mga mamimili sa paggamit ng wika. Dahil na rin sa mga pagbabagong nagaganap, nariyan ang pagbabago sa larangan ng trabaho kung alin sa Pilipinas ay marami ng call center ngayon. Nabagamat ang call center ay ang lokasyon ay nasa Pilipinas dahil ang kanilang kliyente ay nasa karatig bansa. Ang wikang ginagamit nila ay ang wikang Ingles para sa kanilang mga binibigyan ng serbisyo. Gayon din, malaki din ang mga katayuan ng wikang Ingles pagdating sa larangan ng mga kalakalan sa malalaking kumpanya na ang kanilang mga transaksyon, ang kanilang mga kontrata ay nasa wikang Ingles. Kung maging sa mga press release na makikita natin, mga advertisement mula sa broadsheet o magazine, gumagamit din ito ng mga wikang Ingles bagamat ang kanilang target na mamimili o consumer ay mga Filipino. Ngunit ganito man ang nagiging kalakalan sa mas malaking bahagdan ng ating ekonomiya, makikita pa rin natin ang pananatili ng paggamit ng wikang Filipino para sa iba pang variety o bahagi ng merkado ng bansa. Lalo na sa larangan ng pagawaan o mga pabrika o factory, Pilipino ang ginagamit natin, ganun din sa mga patalastas na produkto na napapanood natin sa telebisyon o napapakinggan sa radyo. Ito ay sa layunin na mahikayat nila ang mga mamimili o ang mas malaking bilang ng mamamayan na ito ay tangkilikin. Naniniwala pa din ang mga producer, itong mga kapitalista, na kung ang gagamitin nilang artista, endorser, at saka yung wikang gagamitin ay nauunawaan ng mga mamimili, mas marami ang tatangkilik ng kanilang mga produkto. Kaya't sa madaling salita, maging sa larangan ng kalakalan ay may malinaw na katayuan ang paggamit ng wikang Filipino. Malinaw at matibay ang sitwasyong pangwika ng ating wikang Filipino sa larangan ng kalakalan. At para dito, tandaan ang mga sumusunod. Tatapos ang ating talakayan, tayo muli ng isa pang paksa para sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik kung alin ito ay ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon. Ano nga ba ang kalagayan ng ating wika, ng wikang pambansa sa modernong panahon natin sa kasalukuyan? Kung titignan natin sa dami ng mga pagbabago sa ating kapaligiran, paano na nga ba
ang nagiging katayuan at kalagayan ng ating wika? Ano-ano pa nga ba ang nananatili para sa mga datihan o mga nakatatanda nating henerasyon? At ano-ano ang nalalaman pa? At patuloy ba itong ginagamit at napagbubuti ng bagong henerasyon? Ito yung ilan sa mga katanungan na maaari nating maisip kapag pinag-uusapan natin ang sitwasyon ng wikang Filipino sa kasalukuyang panahon o sa modernong panahon. Sa katunayan, may mga ilang sektor o bahagi ng ating lipunan na nananatili ang puro na paggamit ng wikang Filipino. May ilan naman na tila nagkakaroon ng paglalaro at pagpapaunlad sa paggamit nito sa pamamagitan ng pagpapalit ng ilang salita o pagdaragdag ng ilang letra. Nagkakaroon dito ng pagpapaunlad, ngunit mayroon din namang mga bahagi na hindi na alam ng ating mga kabataan. May ilan tayong mga salita o bahagi ng ating talasalitaan ng wikang Filipino na hindi na alam o batid ng ating mga kabataan sapagkat maaaring hindi na nila ito nagagamit o hindi na nila ito naririnig kaya't di na nila alam gamitin. Pero kahit na ang usapin natin ay sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon, ito pa rin ang maiisip natin. Ayan, na maging sa larangan ng ating sitwasyong pangwika dito sa panahon ng modernisasyon, masasabi natin ang kasabihang walang permanente maliban sa pagbabago. Filipino ang ating nakasanayan at nalinang na wika at ating patuloy na ginagamit bilang pangunahing instrumento sa pakikipag-ugnayan ng mga Filipino. Pero sa panahon natin ngayon, marami ng pagbabago. Marami nang nag-iba, katulad na lamang sa pag-usbong ng mga call center o iba-iba pang bahagi ng teknolohiya ng ating bayan. At kaalinsabay ng mga pagbabagong yan, nagkakaroon din ng iba't ibang pangangailangan. Naroong tumataas ang pangangailangan higit lalo sa paggamit o paglinang ng ating kasanayan sa paggamit ng wikang dayuhan tulad ng wikang Ingles. At maaaring ito ay nagiging dahilan para pabayaan o hindi nalinangin ang sarili nating kasanayan para sa sarili nating wika na wikang Filipino. Pero bagamat nagkakaroon ng mga pagbabago, at wala ngang permanente maliban sa pagbabago, dapat patuloy at isinasabay din natin sa pagbabago ang ating wikang Filipino. Nagbabago ang paligid, nagbabago ang mga pangangailangan, pero wag nating kalimutan ang una nating instrumento sa pakikipag-ugnayan ay ang ating unang wikang natutunan kung alin ang wikang Filipino. Ang kasunod natin ay ang impluwensya ng mass media at teknolohiya. Kapag pinag-uusapan natin ang sitwasyong pangwika sa panahon ng modernisasyon, hindi natin agad maihiwalay yung usapin ukol sa mass media at teknolohiya. Marami ang nagaganap na pagbabago sa kasalukuyan, lalo na sa larangan ng ating teknolohiya. At kaakibat ng mga teknolohiyang ito, at gayon din ng kabatiran kung saan nagmula ang mass media, ito ay mula sa konsepto at imbensyon ng ibang bansa. At kaakibat ng pagdadala ng teknolohiyang yan sa ating bansa ay ilang mga technical na salita mula sa kanilang wika. At itong mga salitang to ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na pagsasalta at pakikipag-ugnayan. Isa yan sa mga nagiging impluwensya sa ating sitwasyong pangwika ng wikang Filipino sa panahon ng modernisasyon. Kaya nagpapatuloy na nagkakaroon ng modernisasyon, umuunlad ang ating paligid, dapat isabay din natin ang pag-unlad ng ating wika. Bagamat ito ay may kaakibat na paggamit ng ibang wika, huwag nating kalimutan na gamitin pa rin ang ating wika. Ang telebisyon, radyo, dyaryo, internet ay ilan lamang yan sa instrumento. Dapat isaisip natin na ang mass media at yung ating teknolohiya ay nagiging instrumento natin para magkaroon ng mas mabuting pakikipag-ugnayan o pakikipagkomunikasyon. Huwag natin hayaan na hilahin tayo pababa nito o hilahin ang wika natin pababa nito. Bagkus, isabay natin sa paglinang ng ating wikang pambansa ang pag-unlad din ng ating teknolohiya. Kaya't bagamat maraming wika o salita ang naghahalo-halo na dahil sa pakikipagkomunikasyon, dahil din sa teknolohiya, tayo bilang mga Filipino, kayo bilang mga mag-aaral, ay maging
mapagmasid sa tamang paggamit ng wikang Filipino at iiwasan kung hindi kinakailangan ang code switching lalo na kung ano ang antas ng paggamit, kung ito ba'y formal o di formal na paggamit ng wika, bagamat tayo ay kabilang sa panahon ng modernisasyon. Sa pahayag na iyong nabasa, pag-usbong ng ating wika, ano ang sumagi sa iyong isipan? Paano nga ba ang gagawin ko bilang isang mag-aaral, bilang isang bahagi ng lipunan ng Pilipinas? Ano ang aking gagawin para sa pag-usbong ng ating wika? Nasa ating kamay ang pagpapanatili at ang kalagayan ng ikabubuti ng ating wikang Filipino. Nariyan na ang ating wikang pambansa. Nasa sa atin na lamang para ito ay panatilihin, payabungin, palaguin at paunlarin pa. Tayo ang magpapanatili nito sa pamamagitan ng patuloy na paggamit. Gamitin natin ng wasto, angkop at batay sa pangangailangan din sa bawat sitwasyon. Kaya nga nagpag-aaralan natin yung iba't ibang sitwasyon pangwika ng wikang Filipino. Hanggang sa kasunod na henerasyon, nasa atin ang ipagpapatuloy ng gamit ng wika at pagpapasa nito sa panibagong henerasyon, gayon din kaakibat nito ang pagbibigay halaga sa kulturang kalakip ng ating wika.